Hello guys, nandito kami sa Maharlika Taguig kasama kong barkada ko si Adonis Adap. So ngayon kakasal yung pinsan niya. Ipapakita namin kung ano ang mga setup ng ceremony pag kinakasal ang Muslim. Yan guys, may mga handa. Pinapay dito. Medyo konti pa lang ang tao, ang babae nag-aayos, magkahiwalay sila. Ayun po nila. A few moments later. So ito na po, starting na po ng kasal ng isang lalaki. A few moments later. Saksihan po natin sila. At bago yon, sa Islam, magiging sahih o tama ang kasal kapag nagawa yung apat na bagay. Unang bagay na surot, requirements is nagkakagustuhan yung dalawa, nagkakaunawaan. Kasi mahirap mong kasalin, kaya bawal yung engage, bawal. Yung napipilitan yung lalaki o kaya yung babae naman napipilitan, Arranged marriage. Okay. So ibig sabihin bawal yung arranged marriage sa kanila. Baka may nababalitaan kayo na bata pa lang, inaano na, hindi po sa Islam, kailangan may mahabba na tinatawag. Third. Pangalawa, yung wali. Ibig sabihin ng wali, yan. Yung magulang ng both sides. Dahil po sa hindi pa ho kayo mga Muslim, ay hindi po pinapayagan na maging wali yung hindi mananampalataya. Dahil po si Maria ay Muslim na, ang pupunin po natin na maging tagapamagansya niya yung Muslim na kapatid. Ano po? Sa pangatlo, may tinatawag So ayon po sa nagsisibigtari nila, kapag ang magulang ay hindi Muslim, di po sila maaaring maging guardians ng kinakasal. Kailangan po ang tatay yung magulang ay Muslim din. Kaya meron silang itinalagang representative bilang magulang. Ito nga palang babae kinakasal ay dating Kristiyano at ngayon balik Islam. is shahid yung mga saksi. Nandun na yung ijab wal kabul, yung pagtanggap at pagtalima. Inyo dito. Wala. So yan po yung video ng Sino Muslim ba kakasal. sabi ni Abdulatif, yung sinasabi mo na balik Islam. Okay. So, bago yun, tuloy natin po yung isang dip-dip ng dalawa. Kuya Lady, saka Kuya Hans, saksihan po natin sila. At bago yun, sa Islam, magiging sahih o tama ang kasal kapag nagawa yung apat na bagay. Unang bagay na surot, requirements is nagkakagustuhan yung dalawa, nagkakaunawaan. Kasi mahirap mong kasalin, kaya bawal yung engage, bawal. Yung napipilitan yung lalaki o kaya yung babae naman napipilitan, Arranged marriage. Okay. So ibig sabihin bawal yung arranged marriage sa kanila. Baka may nababalitaan kayo na bata pa lang, inaano na, hindi po sa Islam, kailangan may mahabba na tinatawag. Third. Pangalawa, yung wali. Ibig sabihin ng wali, yan. Yung magulang ng both sides. Dahil po sa hindi pa ho kayo mga Muslim, ay hindi po pinapayagan na maging wali yung hindi mananampalataya. Dahil po si Maria ay Muslim na, ang pupunin po natin na maging tagapamagansya
guardian niya yung Muslim na kapatid. Ano po? Sa pangatlo, may tinatawag na mahar, yung bridal gift. Hindi po yung dowry ba, hindi binibenta sa Islam, hindi binibenta ang babae. Pero ito yung tinatawag na bridal gift sa babae. Pang-apat na required is shahid, yung mga saksi. Nandun na yung ijab wal kabul, yung pagtanggap at pagtalima. So, sana yung mahal po ninyo, Bapa. Ibigay niyo na po sa magkano yung mahal, yung doon. So yan po yung tradisyon nila pag kinakasal. Papaliwanag po natin, ang mahal na ito, ang nagmamay-ari nito ay yung babae. Bawal po ito kuning sa pilitan ng magulang ng babae. Unless ay kusang loob ng ibibigay sa magulang. Okay. Ganon din po sa lalaki na yan. Yung lalaki na yan, kukunin niya ito, hindi po pwede. Magiging haram sa kanya. Ibig sabihin, So yan po yung magiging sa asawa ng gastusin pamangkin ng ito, pare ko na si which is Pastor hindi Francis. naman ito kanya. Okay po? So, ganun po sa Islam. So, halika na model, iaabot natin yung mahal, nasa na si model. Yung mahal ng babae sa babae din. Nanay, kayo na po mag-abot sa anak niyo at sasaksiyan po namin, ha? Iabot kayo muna. Bagi po apa? Ayan po, sister, tanggapin mo yung bridal gift ng iyong asawa. Ay para sa iyo talaga yan, ha? Okay po? So yun, pisahan na natin yung kasal kasi yung apat na yun ay required na ibigay po no side ng lalaki. Okay po sa inyo? Walang magsasabi ng tigil ang kasal. Okay po, wala daw po. Sige. Okay mo din, umpisahan nyo na po, ikakasal muna natin ang lalaki doon bago natin palapitin. Ha? Kasi ganun po sa Islam, bawal magka-dikit ang hindi mag-asawa. Eh lalo na pagka nag-lock. Alam niyo ba yung nag-lock? Ano ba yung nag-lock? Bible po ba? Bawal po. Okay po. So, model, nandun ang mikropono. Ikasal nyo na po yung ating patid. Sister, So yan guys. brother, okay lang po ba na ako na yung tatay yung magulang ng babae? Sige po. Ako na lang ang tatay yung magulang. Dahil sa Kristiyano ang babae, hindi pwedeng maging tatay yung magulang ang isang kamag-anak o kahit ang magulang mismo, kundi ang mismong Muslim ang tatay yung magulang nila. Bakit? Wala ba tayong mga ilaw dyan? Pag-ilaw naman po. Bawal ang tatay yung witness ay hindi pa Muslim. Okay. Kami na lang din. Ito yung batas. Yung switch. So, dinidiscuss po nila yung patakaran nila. Bawal ho talaga ang magtayong magulang ang isang Kristiyano sa ikakasal na Muslim. Kailangan Muslim pa rin pala talaga. Ayun. Ano sa kabila pala yung ilaw? Okay po, umpisahan na natin. Tumayo